Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DND pinahayag na hindi makikipag-usap sa China kaugnay ng nakaraang RORE mission sa Ayungin Shoal. DMW hindi napapayagang sumampa ang mga Pilipinong mandaragat sa mga barkong inatake ng Houthi. Senator Bato de la Rosa ay kinagalak ang muling pagtakbo ni dating Pangulong Duterte kasama ang dalawang anak bilang senador. DBM aprobado na ang higit 14 na bilyong pisong pensyon ng mga retiradong sundalo. Visa ban inalis na sa Kuwait, OFWs maaari na muling makapagtrabaho. American singer-songwriter Neo magbabalik sa bansa para sa parating na concert sa Oktubre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isiniwalat ng sundalong naputulan ng daliri sa nakaraang RORE mission sa Ayungin Shoal na sinadya ng China na banggain ang bangka ng AFP. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Humarap sa Senado si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Siya ang sundalong naputulan ng hindalaking daliri na dahil sa nakaraang pangaras ng China Coast Guard sa RORE mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Pagkukwento ni Facundo, pagdating ng inflatable boat ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal ay binangga agad ang kanilang bangka ng China Coast Guard. Aniya, wala umanong warning at diniretsyong bangga ang kanilang bangka. 8 Chinese vessels umano ang umaligid sa kanila. Dala-dala nito ang mga tubo, fire axe at iba pang matutulis na bagay. Pagsisiwalat niya, naputol ang kanyang daliri matapos maipit ang hinlalaki dahil sa pagbangga ng China Coast Guard. Kahit ang dalawang cellphone na gamit na navigator ng AFP ay sinira ng tauhan ng Chinese. Samantala, sinang-ayunan naman ito ni Defense Secretary Gilberto Chodor Jr. na paggigiit niya hindi aksidente at sinadya ng China ang pagbangga sa AFP. Ayon sa kanya, wala umanong ipinapakitang level of good faith ang China, kaya naman hindi umano ito kinakausap ng militar. Aniya, magpakita muna ang China na maari itong pagkatiwalaan bago kausapin ng AFP. Samantala, ipinapaubaya na lamang aniya sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-usap sa China. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nakatutok na ang pamahalaan sa galaw ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos isyuhan ng Department of Justice ng Immediate Lookout Bulletin Order o ILBO. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Inisyuhan ng Department of Justice o DOJ si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng Immediate Lookout Bulletin Order o ILBO. Ito ay matapos lagdaan ito ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla laban kay Guo. Ito ay dahil sa kinaharap na kaso ni Guo dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Kasama din sa naisyuhan ng ILBO ang 13 tauhan ng Zunyu-1 Technology at Baofu Compound na kamakailang ni-raid dahil sa nadiskubring iligal na Pogo. Paglilinaw ng DOJ, hindi naman naharangin ang mga inisyuhan ng ILBO kung sakaling umalis ng bansa. Layon lamang umano nito na maalerto ang DOJ at mamonitor ang kanilang kinaroroonan kung magtangkang umalis sa bansa ang mga akusado. Matatandaang sinampahan na si Guo ng kasong Qualified Human Trafficking ng PAOK at kasong graft sa Ombudsman. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Babala sa mga nagnanais magtrabaho abroad, nagpaalala ang Bureau of Immigration ukol sa mga iligal na trabaho sa Lebanon dahil isa na naman pong kababayang Pilipina ang muntikang mabiktima ng modus na ito. Para sa buong ulat, tunghayan ito mula kay Jade Buhoy.
Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga nagnanais magtrabaho abroad ukol sa mga modus na naglipa na ngayon. Kamakailan lang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, sinaklolohan ng BI ang isang Pilipinang muntikan ng lumipad patungong Lebanon dahil sa pekeng trabahong ipinangako sa kanya rito. Ayon sa BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, ang biktima ay isang Pilipinang may edad 57 taong gulang na nagtangkang tumungo sa Thailand. Base naman sa panayam ng BI sa biktima, nauna niyang binanggit na patungo siya sa isang kamag-anak sa Thailand upang magbakasyon. Ngunit kalaunay inamin din na Lebanon ang kanyang pupuntahan. Doon isiniwalat ng biktima ang kanyang mga pekeng dokumento na mula sa kanyang recruiter na nakilala via Facebook Messenger. Sa investigasyon doon napag-alamang ninanais ng biktimang makabalik sa Lebanon dahil nakapagtrabaho na siya rito at tanging ang ilegal na paraan lamang ang kanyang nakapitan. Matapos nito, agad namang dinala sa Interagency Council Against Trafficking ang biktima para sa bukod pang investigasyon maging ang pagsasampa rin ng kaso laban sa kanyang recruiter. Muli nagpaalala si BI Commissioner Norman Tansinko na huwag tumanggap ng mga pekeng job offer sa Lebanon dahil ito'y banta sa kanilang kaligtasan maging sa kanilang mga kapakanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang sunod-sunod na naitalang pagsalakay ng mga rebelde ng Houthi, ipagbabawal na umano ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagsakay ng mga Pinoy seafarers sa mga barkong inatake sa Red Sea at Gulf of Aden. Partikular sa mga barkong kamakailang inatake ang MV Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tudor, kung saan karamihan sa mga tripulante ay mga Pilipino. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 78 Pilipinong mandaragat na ang nanindigang tumangging maglayag, na kung saan dininig ng mga may-ari ng barko ang kanilang mga desisyon. Sa ating ulat panahon, aktibong kumikilos sa bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, habang easterlies naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang asahan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon. Gayon din sa Caraga, Davao Region at natitirang bahagi ng Mindanao na dulot ng ITCZ. Samantala, bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Susunod sa News Force. PCA isinusulong ang karagdagang pondo para sa fertilization program sa industriya ng niyog. BOC kinumpiska ang 100 milyong pisong halaga ng smuggled agri-products. Vice President Sara isiniwalat na 3 Duterte ang tatakbo bilang senador sa paparating na halalan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ikinagalak ni Senador Bato de la Rosa ang balitang tatakbo bilang senador sa susunod na halalan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati ang mga anak nitong sina Davao Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte. Ayon sa senador, malaki ang tsansa na maituloy ang sinimulang mga adhikain ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo ng 3 Duterte nitong Martes, ika-25 ng Hunyo. Ipinahayag din ni Vice President Sara na maaari siyang tumakbong muli bilang mayor ng Davao.
Nagpahayag ng pasasalamat ang Department of Transportation o DOTR na kinatawan ni DOTR Assistant Secretary for Maritime Julius Yano sa Indonesia at Japan para sa kanilang paggalang at pakikipagtulungan sa nagpapatuloy na Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2024 sa Bacolod City, Negros Occidental na nagsimula kamakailan. Binigyang diin din ni ASEC Yano ang inisyatiba bilang isang pagkakataon upang magbahagi ng kaalaman at mga kasanayan, gayon din ang pagbuo ng matibay na pakikipagtulungan para sa kaligtasan at pangangalaga sa karagatan. Bukod dito ay kinilala rin ni Yano ang Coast Guardians para sa kanilang kritikal na papel sa pagprotekta at pag-iingat sa kapaligirang dagat ng bansa bilang environmental warriors. Bunsod ng issue, suliranin at pangangailangan ng mga magsasaka ng palay, tinalakay ng DAR ang mga plano, programa at proyekto ng kagawaran hinggil sa sektor. Kabilang narito ang RIDO o ang Clan War sa Mindanao na layong masolusyonan bago matapos ang taong 2027. Ang kaganapan niyan ang tinutukan ni Princess Castro. Bunsod ng mga issue at suliraning kinahaharap ng Department of Agrarian Reform o DAR sa sektor ng pagsasaka, tinalakay nito ang mga aksyon, programa at proyekto para sa mga benepisyaryo nito. Isa na rito ang Certificate of Land Ownership o CLOA, kung saan ito ang titulo na iginagawad ng kagawaran para sa mga agrarian beneficiary na pinagkakalooban ng lupang kanilang sasakahan. Sa naganap na talakayan, ipinaliwanag ni Regional Director for Region 4A ng DAR na si Attorney MacDonald Galit ang mga sumusunod na aksyon sakaling ibenta ng mga benepisyaryo ang kanilang mga lupa. Sigurado na ang ownership po ng lupa ay mananatili po sa mga awardee natin na magsasaka. Meron pong tayong tinatawag na prohibitory period, a certain period of time na kung saan hindi nila pwedeng ibenta. At kung magkakaroon po ng bentahan within the prohibitory period, papasok po yung disqualification case. Ipapadisqualify ka po natin yung ARB na yon and we will look for another qualified ARB po. Kaugnay nito ay mariing panawagan ng DAR na pangalagaan at pahalagahan ang lupang ipinagkaloob sa kanila at huwag itong ibenta sa loob ng prohibitory period. Bukod dito ay pinaliwanag din ng tuntunin na nakapaloob sa CLOA kung saan sakaling mamatay ang may-ari ay maaari itong may pasa o may pamana sa immediate family. Ngunit kailangan na magtaglay ng may iwang benepisyaryo ng willingness o kahandaang magtanim at gawing produktibo ang lupa. At kung ito ay hindi may sa katuparan, hahanap ng iba pang benepisyaryong angkop para sa programa. Sa rehiyon naman ng Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao o BARM, isa sa mga kinahaharap na suliranin ay ang land distribution. Ito nila ay bunsod ng resistance o panlalaban ng mga landowner. The biggest challenge that we'll experience are boundary disputes. Ayon naman kay Atty. Galit na sakaling hindi madaan sa mabuting usapan ay dinadaan umano nila ito sa compulsory action kung saan dito napapasok ang tulong at puwersa ng Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines kung kinakailangan. Bagamat hindi pa rin natatapos ang ilang issue sa RIDO o Clan War sa Mindanao, ay tinutugunan naman ito ng DAR sa pamamagitan ng Research Confluence on Land Governance in BARM to address clan wars, land tenure system at land registration authority. Inaasahan naman na bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2027 ay magkakaroon na ng inventory at konkretong solusyon para sa suliraning ito sa lupa. Sa kabilang dako, hindi limitado sa pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka ang programa at layunin ng DAR. Mayroon ding mga programang isinasagawa para sa mga magsasaka, gaya na lamang ng mga kiosk sa ilang mga mall sa Caraga Region.
Sa pakikipagtulungan o partnership ng SM Mall sa rehiyon ay natutulungan nito ang mga farm beneficiary upang lumawak ang sakop nila sa merkado, gayon din ang madagdagan ang kanilang mabebentang produkto at kita. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng kagawaran ang pagtugon nito sa pagbibigay ng kumpleto at malawak na pondong maaasahan ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Ang tinutukoy na ito ay ang Climate Resilience Program, kung saan ito ang tulong na ibinibigay ng sektor sa mga benepisyaryo tulad ng mga makina, pasilidad, food storages at seminars. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka ng niyog sa bansa, isinusulong ngayon ng PCA ang karagdagang pondo para sa fertilization program sa industriya. Narito si Princess Castro para sa detalye. Karagdagang pondo. Yan ang target na isulong ng Philippine Coconut Authority o PCA ngayong taon para sa fertilization program sa coconut industry. Ang layuning ito ay inanunsyo sa nagdaang ika-51 anibersaryo ng PCA kung saan anila nais nilang maiangat ng 15% ang pondong inilalaan sa fertilization mula sa kasalukuyang 1% pondo lamang. Ang 15% na karagdagang pondo ay katumbas ng 2.4 billion pesos na pondo na makatutulong sa pagtaas ng lokal na produksyon ng niyog, gayon din ang mga produktong i-export ng bansa. Bukod dito, oras na may sa katuparan ng layuning ito ay may posibilidad na tumaas din sa 15% ang ani ng coconut industry sa loob lamang ng isang taon. Samantala, mula nang inilunsad ang proyekto noong 2023, hinggil sa pagtatanim ng puno ng niyog ay nasa 2 milyong puno na ng niyog ang naitanim ng PCA na target pang dagdagan ng 8.4 milyon para sa taong ito. Kaugnay nito ay nasa 100 milyong puno naman ang target na maitanim ng ahensya bago matapos ang Administrasyong Marcos sa taong 2027. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagpapatupad ng PCA ng Coconut Farmers and Industry Development na layong tugunan ng pangunahing suliranin ng industriya, kabilang ang mababang ani, kakulangan sa post-harvest facilities at limitadong access ng mga magsasaka sa merkado. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalaan sa pondo ng pensyon ng mga retiradong sundalo mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Ang pondong inilaan ay nagkakahalaga ng 14 na bilyong piso na siyang hiling ng Department of National Defense o DND para sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa Pension and Gratuity Fund ng General Appropriations Act ngayong taon para sa 139,172 pensioners. Sa layong mabawasan ng mga kaso ng road rage ay nais ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na mailunsad ang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Learning Centers sa buong bansa. Ang hangarin at pag-uutos na ito ay ating alamin mula kay Daniza Lopez. Mag-aalok na ang Land Transportation Office o LTO ng seminar at Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Learning Centers alinsunod sa utos ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na maiwasan ang insidente ng road rage sa daan at matiyak ang kaligtasan ng bawat road user. Ito ay matapos ibahagi ni Mendoza ang pagdami ng mga viral video kung saan kadalasan na nakikitaan na sanhi ng road rage ay mula sa mga tricycle na pumapasada. Ang TODA Learning Centers ay itataguyod sa buong bansa ng mga Regional Director at District Office Head para bigyan ng seguridad ang kabuhayan ng mga driver at operator ng tricycle. Magbibigay kaalaman ito sa mga pumapasada ukol sa mga batas at regulasyon sa kalsada kasabay ng mga hakbang upang maiwasan ang road rage. Ito'y bahagi rin sa layunin ng Department of Transportation o DOTR na mabawasan ang kaso ng mga aksidente sa daan. Daniza Lopez, nag-uulat
para sa One Media Network. Malugod na ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsasagawa ng Retailers Program dahil sa pagdami ng bilang ng mga potential retailers sa ilalim ng programang Walang Gutom. Ang mga ito ay nagmula sa rehiyon ng Western Visayas kung saan isinabak sila sa isang oryentasyon para lubos na maunawaan ng programa at mga layunin nito. Ang Walang Gutom program ng DSWD ay nagtataglay ng isang Electronic Benefit Transfer o EBT cards para gamitin ng mga benepisyaryo ang 3,000 pisong laman nito para makabili ng mga pagkain mula sa kadiwa ng Pangulo o partnered retailers. Patuloy ang pagsasakote ng Bureau of Customs sa mga bodegang nag-iimbak ng frozen at smuggled agricultural products sa bansa. Sa katunayan, isa na namang bodega sa Kawit, Cavite ang natimbog sa isang operasyon kaugnay ang Philippine Coast Guard o PCG. Para sa buong detalye, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Nagugnay ang Bureau of Customs o BOC at Department of Agriculture o DA, maging ang Philippine Coast Guard o PCG sa isang operasyon ng pagsasakote sa isang bodegang nagtatago ng mga inangkat na iligal na agricultural products. Ayon sa otoridad, nagkakahalagaan ng halos 100 milyong piso ang mga nakumpiskang iligal na produkto. Ang operasyon ay mula sa naiulat na sinususpetsang pag-aangkat ng mga produkto sa Kawit, Cavite nang walang buwis at hindi angkop na kondisyon nito. Nadiskubre rito ang 5 container na puno ng frozen agricultural goods na nakaimbak sa hindi rehistradong pasilidad. Sa nasabing inspeksyon, agad na hinatulan ng BOC na ang pag-aangkat ng mga hindi rehistradong produkto sa merkado ay maaaring makapahamak sa sektor ng lokal na agrikultura. Upang masigurado na walang maitatakas na produkto sa nasabing operasyon, naglagay ng seguridad at binantayan ng BOC ang mga pasilidad sa loob ng bodega. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. 3 Pilipinang atleta humabol sa listahan ng Paris-bound contenders. Visa ban inalis na sa Kuwait, OFWs maaari na muling makapagtrabaho. DENR ipinagdiwang ang Arbor Day sa pamamagitan ng tree growing activity. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inalis na ng gobyerno ng Kuwait ang pagbabawal sa mga overseas Filipino workers o OFWs na mag-issue ng entry visa at worker visa sa naturang bansa. Tumagal ng 1 taon ang naturang pagbabawal kung saan ipinagpasalamat ito ni Kabayan Party List Representative Ron Salo kay First Deputy Prime Minister of Kuwait at kasalukuyang Minister of Defense and Interior Fahad Yusuf Saud Al-Sabah sa muling pagbubukas ng oportunidad para sa mga Pilipino na makapagtrabaho sa Kuwait. Sa tala, nasa 50% ng kabuuang domestic labor force sa Kuwait ay binubuo ng mga Pilipino. Sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ang Department of Health o DOH at iba pang national government agencies, ay matagumpay na naisagawa ang Lab for All Caravan kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City nitong kamakailan. Ayon sa DOH, ang programang ito ay bahagi ng pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon na ipamahagi sa mga mahihirap na populasyon sa buong bansa ang iba't ibang uri ng serbisyong medikal.
Sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ay isinagawa nito ang tree growing activity bilang bahagi ng pagdiriwang sa Arbor Day kahapon, ika-25 ng Hunyo. Makibalita kay Daniza Lopez. Malawakang pagtatanim ng puno o tinatawag na tree growing activity ang isinagawang aktibidad ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mismong Arbor Day upang panatilihin ang kahalagahan ng mga puno sa kapaligiran at padamihin pa ang mga ito. Ang Arbor Day ay pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Hunyo ayon sa Presidential Proclamation No. 396 ng 2003 at Batas Republika bilang 10176. Ayon sa DNR, nasa mahigit 1,000 ang bilang ng mga nakilahok sa probinsya ng Rizal na mula sa mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor, mga organisasyon at mga youth group. Naitanim din sa probinsya ng Rizal ang mahigit 6,000 seedlings ng hardwoods. Patuloy naman ang paghihikayat ng DNR na ingatan ang mga puno at patuloy na pangalagaan ang kapaligiran para sa lahat at sa mga susunod na henerasyon. Daniza Lopez, nag-uula para sa One Media Network. Dalawang golfer at isang martial artist ang humabol sa listahan ng Paris-bound athletes na lalaban para sa Summer Olympics 2024 na gaganapin sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Ito ay matapos makuha ni Filipino martial artist Kiyomi Watanabe ang isa sa 2 continental quota sa women's category na below 63 kg class sa International Judo Federation. Samantala, nakabook naman ng ticket pa Paris sa kanyang kategorya si Filipina golfer Bianca Pagdanganan matapos umangat sa ika-35 pwesto ang kanyang spot sa official World Golf Ranking. Habang nakahabol sa Paris bounder ang isa pang Filipino golfer na si Dottie Ardina, makaraang makapasok sa top 60 ng International Golf Federation World Rankings. Sa kabilang banda, higit kumulang 1 buwan na lang at sasabak na ang mga pambato ng Pilipinas sa Olympic Games ngayong taon kung saan ilan sa kanila ay lumipad na pa Paris para magsagawa ng kani-kanilang intensive training. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo na ang nakatakdang pagbabalik sa bansa ng R&B superstar na si Neo para sa kanyang gaganaping concert sa Oktubre. Sa social media account ng singer, isinaad nito na ang kanyang Champagne and Roses Tour ay gaganapin na sa Asia. Kabilang dito ang pagtigil sa Manila sa ika-8 ng Oktubre. Inalabas na rin ang ticket prices at seat map para sa nasabing concert. Samantala, ang ticket selling naman ay magsisimula sa darating na ika-6 ng Hulyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DND pinahayag na hindi makikipag-usap sa China kaugnay ng nakaraang RORE mission sa Ayungin Shoal. DMW hindi napapayagang sumampa ang mga Pilipinong mandaragat sa mga barkong inatake ng Houthi. Senator Bato de la Rosa ay kinagalak ang muling pagtakbo ni dating Pangulong Duterte kasama ang 2 anak bilang senador. DBM aprobado na ang higit 14 na bilyong pisong pensyon ng mga retiradong sundalo. Visa ban inalis na sa Kuwait. OFWs maaari na muling makapagtrabaho. American singer-songwriter Neo magbabalik sa bansa para sa parating na concert sa Oktubre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw.
Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.